Ayan po. Ay napakaswerte naman yung makakapanood ngayon. At bakit nga ba sinabi kong maswerte yung makakapanood ngayon? Dahil po sa birthday ko ngayon. At 177 years old eksakto po ngayon. So ibig sabihin 23 years na lang akong mamamalagi dito sa bundong ito. Kaya gagamitin ko lang yung nalalabing 23 years na lang at doon sa puro kabutihan na lang. Ayan. At kaya ko po nasabing maswerte yung makakapanood ngayon dahil nga po sa lahat po nung makakapanood ngayon itinataas ko po ang batong ito. At sana hindi na magdadalawang isip ang ating Panginoon na ibigay na yung swerte para sa makakapanood ng bidyong ito. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsusubaybay ng walang kakwenta-kwenta kong video. Yan. Kaya ko po itinaas yan para po isa na rin po doon sa pero bago tayo magtuloy sandali lang bago tayo magtuloy ay doon po sa nag-aabang ng aking mga sinusuot may sinasabing nag-iisa na lang daw yung aking sinusuot, hindi na raw ako nagpapalit at yun nga pinakita ko naman na ito dito nyo mapagbabasihan yung pagkakaiba-iba. Ngayon nakaraan kulay blue yata yun, ito kulay pula, kulay orange, ano ba yun? Hindi ko na matandaan. So ngayon, ay kaya siguro, nasabi nyo, dahil kasi pare-pareho naman talaga ang style nitong t-shirt ko, ito nga lang pagkakaiba. So ano kaya? Kung halimbawa, bukas ay ito pa rin yung suot ko, di lalo sigurong kinumpirma na niya na talagang nag-iisa itong t-shirt ko. Grabe talaga ito, no? Pati ba naman yung suot ko, inaabangan, no? So, sabi ko nga po, kung ito rin siguro ang susuotin ko bukas, ay talagang kumpirmado na talaga nag-iisa yung damit ko. Paano ngayon? Kung papakitaan kita na kasing parehas ito, paano ito kung ito yung susuotin ko bukas? Yan, pareho, ang design. So, ibig sabihin, hindi ako nagpalit. Ikaw naman. Sa totoo lang po, isang beses ko lang po sinusuot itong lahat ng mga nakikita nyo. Kasi may mga duplication po ito. Lahat po, maging yung mga barong ko, may mga duplication po yan. Kung inyo napapansin, minsan, parang pare-pares puti, pero hindi po puti. Pero talaga mahilig ako sa puti, pero may mga duplication po yan. So pagka sinuot ko na po, lalo na, ito pong mga t-shirt na ganito, pag sinuot ko na po, hindi ko na po sinusuot yan ulit. May mga duplication po yan at lahat po yan mga kulay na ganito dito. Kagaya po nito, ibibigay ko lang pong sample ito sa inyo. Ito po, ang duplication yan. Sa bawat ganito pa, itong mga design, halimbawa itong kulay na ito, lagi pong may 10 ng 10 yan. So pagka naubos ko po yan, tapon na po yan. Ano masasabi mo? Baka itong inaabangan yung suot ko, ay baka gusto mong pulutin pag nagtapon ako. Isang beses ko lang sinusuot itong mga ganito. Kaya yan po, naka-plastic pa yan. Yan na sinasabi ko sa iyo. Napan ka, no? Grabe talaga. Pati iba naman suotin ko, pinupuno po itong unggoy nito. Okay. Kalimutan na natin yung unggoy. Itong lagi na lang nakaabang nung sinusuot ko, no? So, yun nga po. At masaya naman ako ngayon dahil sa inabot ko itong ganitong edad
na 177 ko na. So, kuwan lang po, ang sekreto, gulay, talbos, at saka yung mga, kung ano po yung mga itinuro ko sa inyo. Itinuro ko naman po lahat dyan sa inyo. Yung carrots, pepino, yung patatas, yung guyabano, lahat po yan. Dahon ng guyabano, bunga ng guyabano napakaganda at kaya hindi makakapag-develop ng cancer yung ating mga katawan dahil dyan. So lahat po ng itinuro ko, yun po ang kinakain ko. Hindi po ako magtuturo dito na hindi ko naman ginagawa. Lahat po yun itinuro ko. Yun po ang sekreto. Pero bago tayo mapunta doon sa mga sekreto na ganyan, ay nais ko po munang pasalamatan lahat ng mga nag-advance ng greeting sa akin, sa aking kaarawan, yung mga nag-advance ng pagbati nila sa akin, maraming salamat po sa inyo. At dahil po dyan, maliban sa inyong panonood ngayon, doon pa po sa mga nag-advance ng pagbati sa akin ng aking kaarawan, tinataas ko rin po ang batong ito para sa kasiguraduhang dadaloy na ang swerte sa inyo. Ayan. So, ayoko po maging malungkot ngayon. Gusto ko po maging masaya. At, ganun din po. Yun po mga dating ex ko, yung out of 999 na naging ex ko ay nagtaka ako bakit kulang. Actually, bumabati naman po sa akin yan tuwing birthday ko. Lahat po na naging ex ko, binabati naman po ako. Nagtaka lang po ako bakit nabawasan po ng 100 na ex-girlfriend ko na hindi na nakabati sa akin ngayon. Bakit nga kaya? Ayon po sa akin na pag-alaman, mga patay na raw po pala. Well, nakakalungkot man pero ganun talagang buhay. At siguro pwedeng masabi pa ng iba, bakit ako na 177 ko na hanggang ngayon buhay pa ako. Pero itong mga naging ex ko, ang babata po yun actually mga nasa kwan lang sila eh. Kung ngayon, kasi ng mga naging girlfriend ko yan, mga 19, 20, 21, ako na po, expire na po sa akin yung pagka nag-edad na po ng kwan yan. Na mga 22 or 25, expire na po yan. Lahat po yan, mga 18, 19, mga ganun lang po naglalaro yan, 20. Ayan. At, yan po. Pero, nung time po na yon, mas bata naman po ako tingnan. Kahit na yung matanda na ako, mas bata naman akong tingnan. Actually, mas bata pa nga akong tingnan sa kanila kahit na mga 19 sila, 20. Mas bata pa akong tingnan sa kanila. O kahit na matanda na ako. O di lalo nga ngayon. Ito ngayon, 177 ko na. Aba naman, yung mga naging ex ko, kailan lang, nakita ko nakita ko dyan sa SM. Sa SM North. Nung pumunta po ako dyan sa Manila. Aba, ay nung binati ako. Sabi niya, kasi kasama yung asawa siguro niya, binati ako. Ang bati sa akin na, oh Mr. Birana, Mr. Birana, kumusta na po kayo? Sabi ganyan. Mr. Birana ang tawag sa akin. Sabi ko, okay naman. Sino ka ba? Sabi ng ganyan. Hindi makapagsabi-sabi. Hulaan nyo na lang po kung saan tayo nagkita. Ganun. Tapos yun, biglang mayroong pinuntaan yata yung, ewan ko, may tinuro siya na pinuntahan ng asawa niya. Binulong na lang niya sa akin, ikaw naman daddy, hindi mo na ako kilala. Ako yung naging girlfriend mo. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ano ba itsura mo? Para kang losyang. Ayun, yung kako, yun ang problema.
Yan ganyan po kasi pagka isinumpa. Pero hindi po, correction ha, hindi po ako nagsusumpa ng mga ex ko, hindi po. Wala po akong isinusumpang ex ko. Ibig ko sabihin, kapag ganyan na po yung mga itsura ng mga ganyan na kagaya nun, ang bata-bata yan nung naging girlfriend ko. Ang ganda-ganda pa. At tapos ngayon mukhang losyang na, yun yung mga isinumpa. Ako naman, yung pinagpala. Kasi habang nagiging losyang sila, lalo naman ako nagiging bata. Yan, yeah, ibang klase yun, di ba? Ayan. So, yun. Well, nalungkot naman ako ng mga malaman ko yung ilan? 200 ba? Or 100 plus. Basta mga 200 plus yata yung hindi na nagawang bumati sa akin. Ay mga patay na po pala. So, well. Pero yung iba po talagang alam ko naman yung mga namatay na kagaya nung namatay na humingi pa sa akin ng pampalibing sa kanya, yung nanay. Ay yung iba po alam ko na nagkakandamatay na. Pero yung mga iba po hindi ko na alam na mga patay na pala. Pero baka naman isipin nyo na dahil isinumpa ko sila, hindi po. Bakit ko naman isusumpa? Bumabati nga sa akin yun eh. Sa akin naman po, pag wala na sa akin, ay hinahayaan ko na po yan kung saan sila maligaya. Pero, yung pong inaasahan kong maligaya sila o masaya sila doon sa ipinagpalit sa akin, no, wala pong masaya. Isa doon sa 999 na naging ex ko. Lahat po, puro impyerno ang inabot nila doon sa mga ipinagpalit nila sa akin. Yun ang totoo. Anyway, doon sa ex ko na naging namatay na, ay di, ano pa nga ba ang pwede natin sabihin dito? Di sana sumalangit nawa ang iyong kaluluwa at huwag ka nang maglandi-landi pagka ikaw ay nandun sa piling ng ating Panginoon, bagkos ayusin mo na yung sarili mo. Ay masyado kasi nga ang problema ka lang kasi dito sa lahat sa inyo ha, lahat ng mga natitirang naging ex ko. Paalala ko lang, mag-stay na kayo dyan sa mga asawa ninyo ngayon. Huwag na kayo maglandi. Huwag nyo nang gayahin si Lisa. Katanda-tanda na para ampalaya ka, kurinot ang bilat. Naglilibog pa. O kagaya ng, di ba yung video ko kahapon, na itong si Lisa ay natagpo ang may nakapulupot sa kanyang liig. Yung pala, tinggil pala niya yung humaba at pumulupat doon sa kanyang liig. Kaya, doon sa aking mga ex-girlfriend, wag na. Tama na, makontento na kayo dyan sa total. Yan kaya nga ipinagpalit nyo sa akin dahil siguro, nung time na yon hindi kayo masaya sa akin. At talagang kaya lang kayo nagiging masaya dahil doon sa mga ibinibigay kong hinihiling ninyo. At wag na. Ikanan nyo na. Tigilan nyo na yung pagiging malibog ninyo, ha? Yun lang. At sana maging masaya na kayo sa susunod na taon. Ano? Kasi ang nagpapalungkot lang naman sa tao, yung mga ginagawa ninyong mga masama. Kagaya ninyo. Sino ba ang gumawa ng pwede kang mag-suffer ng karma? Di ba't kayo rin? O yun ang sinasabi ko. Tapos, hindi mo man lang nirespeto yung matanda na naging karelasyon mo. Pagkatapos ko kayong bilhan ng gusto ninyo. Harap-harapan. Doon kayo sa iba makikipag-holding hands, makikita ko. Ngayon, yung mga palad ninyo, puro nakalyo sa kabubungkal ng kamuti. Di ba? Pero itong palad ko, tingnan nyo naman itong palad ko. Ayan yun. Kaya, pagka pinagpala ka,
wala kang problema sa buhay, masaya ka. Pero kung ikaw ay isinumpa, lahat na lang ng sakit or karma ay nasa sa iyo yan. Anyway, mamaya tayo mag-shift sa ating topic. Okay. So, maiba tayo. Ano mang oras mula ngayon ay makakauwi na po si President Duterte. Anyway, ako naman po yan, paulit-ulit na lang po natin sinasabi yan. Pero, sa pagkakataong ito, ay malamang mula sa mga ghost, umano'y milyon. Kaya ko po sinabi na anumang oras ay makakauwi na si President Duterte dahil tinuluyan na po talaga ni Trump na brenaso na itong ICC. Di ba nagsimula doon sa prenes yung mga asset ng mga ICC judge at saka mga prosecutor at saka mga lahat ng mga nagtatrabaho sa ICC, nakapress yung kanilang mga ari-arian or mga bank account. Hindi na po sila nakakasahod, wala na po silang magastos at gutom na po talaga ang inabot nila. Ngayon, binigyan na ng ultimatum ni President Trump na sinasabi, kung ayaw nyo pang sumuko, gigibain ko kayo. Yan yung matindi na banta ni President Trump. Ngayon, napag-alaman po natin na mukhang nagliligpit na raw po. At doon po sa kay Attorney Harry Roque, attention po sa inyo, Attorney Harry Roque, paki-inform naman po ako kung ano po ito, gaano po katotoo itong aking balita na nagliligpit na raw po itong mga taga-ICC at lilisanin na raw po nila yang detention or office nila dyan sa Netherlands bilang international crime judge sila. Ibig sabihin magre-resign na po sila, wala na pong ICC. So, yun po yung napakagandang balita. Kung ito man po ay totoo, kagaya ng panawagan ko dito kay Attorney Harry Roque, kung totoo ito, ay wala nang choice kundi talagang pakawalan nila si President Duterte. Pero mga kababayan, ito yung nakakapangilabot, nakakapanggigil, nakakapanginiglaman na mababalitaan natin na milyon-milyon pala ang mga pirang binibigay ni Bangag dito sa ICC. See? Alam naman natin na hindi naman pira niyan. Alam naman natin na pira ng bayan yan, pira natin yan. Milyon-milyon po pala ang ibinigay niya para sa ganun ay panatilihin si President Duterte din sa ICC. Ay kaya lang ngayon, yun nga, nagliligpit na raw itong mga ICC member or ICC judges na para umuwi na sa kanilang lugar. So, ang katibayan po natin na milyon-milyon ang mga ibinibigay pala ni Bangag dito sa ICC na ito, ay ito po. Nakakapanginiglaman talaga eh. Umano'y milyon-milyong pondo mula sa mga ghost flood control projects ang ginamit para pondohan ang investigasyon ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umano'y milyon-milyong pondo mula sa mga ghost flood control projects ang ginamit para pondohan ang investigasyon ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, tingnan niyo. Kaya talagang napakadaming ghost project palang ginawa dahil para lang sa sobrang galit lang nitong hayop na Bangag na ito. At ito pa po para lang po malaman ninyo ang kasamaan nitong Bangag na ito. Na sinasabi ko nga rito, walang kapatawaran sa akin to. Tingnan nyo
Panoorin nyo. Talagang kwan ito. Talagang bullshit itong mukhang kuhol na presidenteng ito na bangag pa na hindi mo maintindihan kung ano itsura nitong hayop na ito. Ito na ang kwan, kaya nakakapanginig laman Ito na. At sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, for whatever, sa kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako. Para bigyan. At sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, for whatever, sa kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako. Para bigyan. At sabi ko, siguro, Tingnan mo. Bullshit talaga ito. Pero, yun nga po Yun po ang malaking pagkakamali ni President Duterte, yung hindi pa niya tinudas ito. Ayaw to. Dahil lang sa pakiusap ni Amy Marcos sa kay President Duterte, kaya hindi na napatukhang yung animal na yan. Pero sige lang. At talagang wala, hindi inaasahan. Hindi natin inaasahan pare-pareho. Kung ganito lang mangyayari, nangangampanya pa lang sila, tinudas ko na yan. Ayan. So, ayun. So, lahat naman tayo nagkakamali. Pero mabuti na rin yun at pinagdusahan na lang ni President Duterte yung kung tutuusin, wala naman siyang ginawa talaga sa bayan, kundi ang gusto lang niya, mapaganda lang yung sitwasyon at maging ligtas lang sana sa mga drug addict itong mga taong bayan. Dahil yan po yung kanyang naging premyo, yung pag-aayos ng ating bansa. At natagpuan niya itong bangag na ito, nakita niya naman, ang sinasabi niya, basta kaaway daw niya, gagawa ng paraan niyan, kahit wala daw issue, gagawa niya ng problema. So, ayan po. At abangan po natin yung pag-uwi ni President Duterte. At sana nga ay sa lalong madaling panahon ay magsipag-uwian na itong mga judge ng ICC. At saka para may problema din yun daw yata yung isang judge na yung si Buko, yung judge na hindi marunong mag-English, yung si Buko. Walang kundi yung dialect lang nila ang yan, parang may problema daw yata at parang mukhang mamatay na. Anyway, tapos plus yung na yun, yung tawag nito, yung banta ni President Trump na tutuluyan na talaga sila, ay sabi ko walang choice kundi uuwi talaga rito si President Duterte. Ulitin ko lang po doon sa laging nag-aabang nung sinusuot ko na wala daw akong damit, for the second time around, paano kung ito pa rin ang makita mo bukas? So iisipin mo na talagang wala akong t-shirt. Ito po ang katunayan na lagi pong mayroong backup yan. Yan po. Dahil ito, pagkatapos ko pong sinusuot yan, hindi ko na po sinusuot ng inuulit yan. For your information lang. Okay, so sana tapos na yung issue natin tungkol dyan. Dahil may mga pinakita naman ako sa iyo. At hindi po ako magpapainit ng ulo ngayon dahil masaya lang ako dahil dito sa ngayon sa birthday ko. At siguro maging masaya tayo lahat ngayong darating na bagong taon. Itong pagpasok ng bagong taon. So, paalala ko lang po, yung mga tinuruan ko ng pampaswerte, yung 9 na barya at 9 na butil ng bigas, hindi po dispiras ng Pasko, ay hindi po dispiras ng bagong taon yung ilipat,
bagong taon ngayon, mismong araw ng bagong taon ngayon, ha, yung susunod na 12 o'clock, parang dos na yun. Pagka lagpas ng 12:01, parang ados na yun eh. Di ba? Yun po, yung susunod na 12 o'clock, yun po yung pagkuha ninyo doon sa bintana na kung saan nyo sinabit yan at ilagay nyo po doon sa inyong palabigasan. At every time po na mayroon kayong kung ano man yung pupunta kayo sa trabaho, pupunta kayo, may target kayong kung ano pa man, maghahanap buhay kayo, bulungan nyo. Ganun naman po yan. Kumbaga parang hihingi lang kayo ng permiso na kayo ay magtatrabaho o di kayo maghahanap kayo ng para sa pamilya ninyo. Yung ganun lang po. At all the way na po yan. Huwag nyo pong alisin doon sa palabigasan ninyo yan. Pwede ninyong hanguin at bulungan ninyo, isauli lang ninyo, ganun lang po. At doon po sa ating mga OFW, ganun din po ha. Ang sundin nyo po dyan kung ano yung New Year sa inyo. Pero huwag pong New Year ha, lagpas nga po ng New Year eh. Ngayon, 1 tayo halimbawa. Yung susunod na 12 midnight, ados na po yan. So yun po. Huwag po yung bisperas ng bagong taon nyo kukunin, ha? Basta lampas lahat. Pati yung Pasko nga, lampas. Bagong taon lampas. Ganun lang yon. At kahit na hindi ko alam yung mga oras-oras ninyo dyan, sa magkakaibang bansa kayo, ay ganun din po. Mayroon pa rin po akong ibibindisyon ko pa rin po itong batong ito sa inyo. At naka-address naman po yan sa inyong mga OFW. No? At ganun din po dito sa mga na ito, nandito sa Pilipinas lang, ganun din po. At hindi nyo na po makikita yan sa video. Ano? At ano pa ba? So, yan po ang napakagandang balita na kung makakauwi na sa PRRD. At ang ano pa? Nako, bukas na po ako mag-topic ng mga yung ayoko na pong haluan ng bilat itong topic ko dahil birthday ko naman. Birthday ko naman kaya wala kayong maririnig na bilat at tinggil dito. At ito pala, papasadahan ko lang itong animal na burikat na Vilma Santos na ito. Ikaw na burikat ka na Vilma Santos, ano yan, mataas na kayo? Feeling mo, ang taas-taas mo na. At kaya raw kayo binabanatan kasi yung mga bumabanat sa inyo ay nasa mababa. Ikaw ang may sabi niyan, ikaw Vilma Santos na burikat. Palibasa, ang laki ng kinulimbat ng asawa mo, itong si Rapricto na ito, kaya ganyan ka magsalita. Ito ang pinakamaganda. Since na sinabi mo na palibasa, nasa mataas kayo, at ang mga bumabanat sa inyo, yung nasa baba. Sa iyo nang galing yan, ha? Ito, burikat. Ikaw ang may sabi na nasa mataas ka. Gaano ka kataas? Ang tagal ko na rito, burikat na Vilma Santos. Ilatag mo lahat yung mga kayamanan mo. Naalam ko naman na lahat naman yung mga kayamanan ninyo ni Rapricto na yan ay ninakaw nyo. Sige, assuming na inyo nga yan pira. Kasi sinabi mo mataas kayo eh. Hinahamon ko kayong dalawa. Rapricto at ikaw Vilma Santos na burikat ka. Hinahamon kita. Since na ang feeling mo na pakayaman mo, ilatag mo lahat ng kayamanan mo. Pag hindi ko na doble o na triple lahat ng mga kayamanan mo, talo ako. Anong ibig sabihin nito? Ilatag mo. Ang ibig ko sabihin, postahan itong atin. Since na ikaw ay nagyabang, since na ikaw ay nagmataas, na sinasabi mo ang bumabati ko sa iyo yung mga mabababang tao. Kagaya ko, binabatikos ko dahil nga demonyo yung asawa mo. Kawatan yung asawa mo.
Kahit magharapan pa kami, kahit magpatayan pa kami. Sabihin mo sa asawa mo, kay Rap Recto, hinahamon ko ng patayan dito. At ipusta, lahat ng mga kayamanang kinulimbat mo, ipusta mo. Lahat wala kang ititira, maging kutsara at tinidor, lagyan mo ng presyo yan. Ilatag mo dyan, dudublihin ko, titriplihin ko. Ngayon, ito pa ang isang hamon. Total mayabang rin lang kayo eh. Maging yung asawa mo Recto na ito eh. Lumaban siya ng patayan sa akin. Kapag ka hindi ko nalagotan ng hininga sa loob ng 10 segundo, hindi minuto ha, 10 segundo lang, talo ako sa inyo yung inilatag ko dyan. Kung magkano man yan. Magsabi ka, kung gusto mong triplihin ko yung kayamanan mo, triplihin ko. Ang yabang nyo. Kung hindi ko pa alam, puro mga ninakaw. Yang mga kayamanan ninyo, mga hayop kayo. Mayroon bang politiko na hindi kiwatan? Lahat kayo, mga magnanakaw kayo lahat. Humarap kayo sa akin lahat ng mga politiko. Sabihin nyo sa harap-harapan ko na wala kayong ninakaw. Sabihin nyo yan sa harapan ko. Pag hindi ko dinurog yung pagmumukha ko, pag hindi ko binura yung mga pagmumukha ninyo, ulol. Magkano ang kinulimbat ito sa pagbibinta ng 125 tons na gold na reserve natin? Asawa mo yan. Yung 60 billion, actually 100 billion niya na galing sa PhilHealth niya na inilipat na Recto. Ngayon, ewan ko kung mayroon pa maibabalik dyan yung 60 billion na pinababalik ng Korte Suprema. Sigurado ako, ang laki ng kililimbat dyan ng asawa mo. Huwag kang magmalinis, Vilma Santos Buricat. Huwag kang magmalinis. Akala mo kung hindi ko alam ang baho mo. Ha? Akala mo, napakalinis mo, pero kumikiwal-kiwal din ang tinggil mo sa akin. Ang laki ng mga kababayan. Ayaw ko kung kalabis na ba, nasasabihin ko patay na patay sa akin yan dati. Ha? Halos magpakamatayan nung hindi ko pinagbigyan hayop ng burikat niyan. Ulol. Imaginin mo. Palibasa daw, mataas daw sila. Uy! Kailan ka pa naging mataas? Kung naging mataas man kayo ngayon, tinitiyak ko, lahat yan mga ninakaw ninyo. Uulitin kong hamon. Ikaw ang nagyabang, kinul ko lang ang kayabangan ninyo, mag-asawa. Hindi sa akin nagsimula ang kayabangan, sa inyo. Kaya nga, tingnan, puro batikos ang inaabot ninyo. Dahil sa kayabangan mo, lalo ka na. Burikat ka. Inaasahan ko na tanggapin mo itong hamon ko. Itali ko pa yung 2 kamay ko kung gusto makipagpatayan ng asawa mo sa akin. Patalikod, itali ko yung 2 kamay ko. Tapos humawak pa ng baril yung asawa mo. Wala akong kwan. Hindi naman ako talaga makakagamit ng kung anong kwan, di nakatali nga eh. Yun ang partidang ibibigay ko pa. Hindi lang yun. 10 segundo lang ibibigay ko. Pag hindi ko nilagot ang hininga ng asawa mong magnanakaw na yan, talo ako sa inyo, yung pusta ko. Yun lang. Burikat ka. Ayop ka. Sa lahat po ng mga subscriber ko, pasensya na po kayo. At nakala ko nga kanina, puro katatawanan lang ang gagawin ko. Kaya biglang naalala ko itong burikat na ito. Tingnan nyo. Nagmalaki pa ang hayop na ito samantal. Ay, sinong pinagmalakihan mo? Taong bayan? Ay, galing dyan sa mga taong bayan. Yang mga kayamanan ninyo na burikat ka. Iposta mo sa akin. Putang ina ka. Burikat ka. Sa yung
yung kung yan, yung asawa mo na yun na, hoy, baka mayroon ako ibulgar dito. Baka hiwalayin ka ng asawa mo pagka binulgar ko dito. Ha? Natatandaan nyo ba, mga kaibigan, yung sinasabi ko rito, mapasinado at sa lahat ng mga ibang mga politiko, mga kongresista, marami sa kanilang mga asa-asawa, gustong magpatira sa akin. Papaano kung sinamantala ko ito, kaya buhay pa itong mga asawa nitong mga ito? Itong mga magnanakaw na ito, buhay pa. Niluluko na sila ng mga asawa nila. Ilan yan, mga kongresista na may asawa? Lalo dyan sa mga senado. Ay papaano ngayon kung tirahin ko ng tirahin yung mga yan, tapos hot-hotan ko ng hot-hotan yung mga yan, di para kayong mga pinindiho. Hoy, baka hindi nyo alam yung mga asawa ninyo, kung nagbabakasyon man sila, akala niyo kung saan sila pumunta, dito sa akin nagpupuntahan yung mga asawa ninyo. Ang ginagawa ko, pinapatira ko na lang, yung aso ko na lang dito na Doberman ang tumitira sa kanila. Kaya alam ko yung sinasabi ko. Kaya kong panindigan ito. Lalo na ikaw, burikat ka. Nag-iinit ang ulo ko. Sige po, maraming salamat at doon po sa mga nag-advance ng pagbati sa akin, maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat. Doon po sa mga hindi pa nag-subscribe, para makatanggap kayo ng salitang mahal na mahal ko kayo, subscribe na po dito sa ating Walang Kakwenta-Kwentan channel. Maraming salamat po.